Bagong dating ka lang ba sa Canada? Bibigyan kita ng mga tips kung paano mabilis makapag-adapt at makapag-establish ng sarili mo. Number 1, kumuha ka ng cheapest accommodation that you can find na mag-work sa'yo. Ito actually yung una nating kailangan, yung ating accommodation. Saan tayo titira pagdating natin sa Canada. Now, I would advise na ang kunin ninyo ay room lang muna. Kasi ang goal mo dito since kararating mo lang ng Canada ay makatipid. Kasi most likely, wala ka pa namang permanent na trabaho or hindi ka pa nakakapag-start na magtrabaho. Sa umpisa, you can do that. At kapag tumagal ka na at medyo nakahanap ka na ng full-time job at medyo stable ka na, you can then upgrade to your own suite or your own apartment kung gusto mo ng privacy. Malaki din kasi ang matitipid mo pag room lang ang uupahan mo sa umpisa. So, ang gawin mo, yung mga matitipid mo ay ipunin mo na lang muna. Now, kung meron ka namang mga kamag-anak or kakilala sa Canada na pwedeng mag-accommodate sa'yo, mas maigi yun kasi mas makakatipid ka. Pero of course, pag nakahanap ka na rin ng trabaho, syempre, mag-share ka na rin ng mga expenses. Next tip ko sa'yo ay kumuha ng accommodation na malapit sa trabaho mo. Pagdating mo ng Canada, ang buhay mo niyan ay magiging work-bahay. So, dapat magkalapit lang yan. Kasi, you will save a lot sa oras, sa pamasahe, at sa pagod. Again, dapat tipid-tipid ka muna dyan sa mga first year or even 2 years mo. May kakilala nga ako, tumira sa apartment sa harap mismo ng hospital na pinagtatrabahuhan namin dati. So, tatawid lang siya every time papasok sa trabaho. Hindi na siya namamasahe. Hindi rin niya kailangan ng sasakyan. Kasi nga, trabaho at bahay lang naman ang pupuntahan niya. So, ang dami niyang natitipid. Time, pamasahe, walang sasakyan, so walang expenses like car insurance, registration, gas, parking, at nakakapag-pick up pa siya ng maraming overtime kasi nga very convenient yung location niya sa work. So, ang ginawa niya, nag-overtime siya ng napakarami. Nag-ipon ng bonggang-bongga mga ilang taon at nung nagkaroon na ng pamilya, bumili ng sasakyan at bahay in cold cash. Lupit, di ba? So, walang utang, walang mortgage, walang car loan. Very rare yung mga ganong klaseng tao na nagka-cash ng bahay sa Canada. Except of course, na sobrang yaman mo. Next tip, buy and use second-hand items or things. I'm referring to things like mga gamit sa bahay or apartment like furnitures, furnishings, or even appliances. Mga damit at sapatos. Napakaraming mga nagbebenta ng mga used or mga gamit na ng mga items na maaayos pa. Sobrang laking matitipid nyo niyan compared to buying new stuffs. Kahit nga mga jackets or mga damit, may mga thrift stores na nagbebenta ng mga used at maaayos pa at malilinis na mga damit at gamit. Minsan nga, mga bago pa. My favorite one is Winners. Kung gusto mong makamura, punta ka dyan. Para siyang ukay-ukay pero sosyal. Pag mga used furnitures or appliances, pwede kang tumingin sa mga Facebook Marketplace or Kijiji. Next tip is to get only one credit card with low limit. Sa umpisa, pag wala ka pang credit history, pwede kang kumuha ng credit card na prepaid. Ibig sabihin, lagyan mo muna ng funds or pera yung credit card mo bago mo ito magamit. Ang reason ng pagkuha ng credit card ay hindi para makapag-shopping ka ng kung anong gusto mo, kundi para ma-build ang credit mo. Kailangan mo yan, lalo na pag kukuha ka ng bahay or sasakyan in the future. Pag maganda ang credit score mo, mas mababa ang interest rates mo at mas madali kang maa-approve. Sa paggamit ng credit card, madaling matempt na gumastos ng gumastos. Kasi, very convenient siya. Kaskas mo lang dito, kaskas mo doon. Minsan, nagiging dahilan ito ng pagkabaon ng utang kasi hindi nakokontrol yung spending nila. Pag walang cash, i-credit card na yan. Hanggang sa mag-accumulate yung credit card mo, mas mataas na ang balance ng credit card kesa sa savings account. Ako, patay tayo dyan. Huwag niyong hahayaang gamitin ka ng credit card. Instead, use it for your own good. Use it
to build your credit. Ngayon, meron akong ginawang separate video about how to build and rebuild your credit. Check nyo yan later kung ikaw ay medyo nagkakaproblema sa credit mo. Makakatulong yan para mabilis mo siyang ma-rebuild. Okay? Next tip is to minimize your expenses. Magtipid. Tipid-tipid muna kabayan. Saka ka na mag-upgrade pag kaya mo na. Malaki na ang income. Stable na ang trabaho. Here's one thing that I learned from one of my mentors. Exercise delayed gratification. We have to learn how to wait for far greater rewards later. Hindi yung gusto mo na ngayon, bibilin mo na ngayon. Remember, you are aiming for the long-term success, not short-term. Next tip, mag-save, mag-ipon. Ang daling sabihin, pero napakahirap gawin. Lalo na pag nandyan na ang mga bayarin. Sino mga nakaka-relate dyan? Comment kayo sa comment section. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tip para hindi kayo mahirapang mag-ipon. Now, listen to this very carefully, ha? Actually, ito, pinag-aralan ko din kung paano mag-ipon ng madali. So, ganito siya. Mag-set up kayo ng auto-debit. Ibig sabihin, automatic siyang kumakaltas sa account ninyo papunta dun sa savings account ninyo. I-set up nyo siya every payday or every month kung kailan nyo gusto. Pero, mas okay pag every payday para pagpasok ng sahod mo, makakaltas na agad yung pera para sa savings account mo. Ngayon, yung savings account mo, mas maigi kung separate bank siya. Yung hindi mo lagi na-access. Pwede ka mag-open ng high yield savings account para mas mataas ang interest na ma-earn mo. Bakit effective yung strategy na to? Kasi hindi mo magagastos ang pera na hindi mo naman nakikita o nahahawakan. Pagpasok ng sahod mo, automatic yan magkakaltas papunta sa savings mo. Magugulat ka na lang, marami ka na palang naipon. So let me know in the comments kung gusto ninyong itry ang technique na sinabi ko o kaya ay kung ginagawa nyo na ito. My next tip, if you are buying a car, buy used or second-hand cars. Sa Canada, madali makakuha ng mga maayos na used cars. May report ka naman na pwedeng i-avail gaya ng Carfax para makita mo ang history ng sasakyan. Para may peace of mind ka rin. Makikita mo dito sa report na ito kung na-involve na ba sa accident or may mga recalls ba yung sasakyan na gusto mong bilhin. Nandun din yung mga service records, mga ownership changes, and so much more. It will give you that peace of mind na yung sasakyan na bibilihin mo ay hindi magiging problema in the future. Mas makakatipid ka by doing that instead of buying a new car. Next tip, choose your friends or environment. Kung sino ang madalas mong mga kasama, magiging ganun ka din sa kanila. If you want to become successful in your career, life, be with successful people. Papasok dito yung sinasabi nilang kapag hinalo mo yung matinong orange sa bulok na oranges, hindi magtatagal, mabubulok na rin yung matinong orange. Same goes with people. So, be very careful kung sino ang mga pakikisamahan mo. Yung may mga pangarap sa buhay, o wala. Next tip, don't settle for less. Work your way up. Upgrade your skills. Study. Learn more. Explore more. Kung hindi ka kontento sa pagiging minimum wage earner at I advise na wag ka talagang makontento dahil sa taas ng cost of living sa Canada, hindi sasapat yan. Mag-upgrade ka. Mag-aral ka para tumaas din ang credentials mo at eventually yung sahod mo. We are in a very special era where information is very accessible. You can almost learn anything sa internet. A lot of people are actually making way more money on the internet than a traditional 9-to-5 jobs. Iba na ang panahon ngayon. So dapat tayo marunong tayong mag-adapt sa kung ano ang nag-work ngayon. Learn a side hustle on your day off. Maraming pwedeng gawing side hustles na kahit few hours a day lang pwede mong matutunan. Go to websites like Skillshare, Udemy, YouTube. Aralin nyo yung mga high-value skills na napapanahon ngayon. Nasa digital era tayo. So, skills related to digital industry, digital marketing, video editing, content creation, selling digital stuff, and so much more. Let me know pala sa comment section kung gusto nyong pag-usapan naman natin yung about dito sa mga digital skills na mga sinasabi ko para magawan ko ito ng video sa susunod. Next tip,
is to plan to have multiple streams of passive income. Lahat ng mga successful at wealthy people, they have multiple streams of passive income. Kahit hindi sila actively nag-work, kumikita sila. Ito ay through investments. As early as possible, dapat pinaplano nyo na ito, yung pagkakaroon ng mga passive income investments. The earlier you start, the earlier you will achieve financial freedom. Makakapag-retire ka ng maaga kung yan ang gusto mo. Kasi yung mga investments mo na ngayon ang kikita para sa'yo. Again, we don't stay young and strong forever. Lagi kong sinasabi yan. We cannot work 24/7. So, we have to work smarter, not harder. Let our hard-earned money work harder for us. And if you want to learn more about different passive income ideas that you can start, subscribe and stay tuned because I will share some insights about it in the next videos. But for now, kung gusto mong malaman yung mga ibang side hustles na ginawa ko while in Canada, better check this video next.